Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbibigay buod sa natapos po nating 5 araw na devotional ayon pa rin sa Heidelberg Catechism. Sa mga oras po na ito, tayo ay dadako sa Second Lord's Day, question and answer 3 to 5. Now, bilang paalala po sa atin, pinag-aralan natin last time na ang tangi at pangunahin nating kaaliwan sa buhay man o sa kamatayan ay ang katotohanan na tayo po ay pag-aari na ng ating Panginoong Kristo. Ang ating katawan, ang ating kaluluwa ay hindi na natin pagmamay-ari, kundi tayo ay kabilang na sa ating Panginoong Kristo. Paano nangyari iyon? Tayo ay kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Napatawad ang ating mga kasalanan. Dahil dito tayo ay itinuring na mga minamahal na anak ng ating Diyos Ama. Tayo ay kanyang pinangangalagaan at pinamamahalaan. Gayon din, dahil pa rin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, na pa sa atin ang presensya ng Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritu ang patuloy na kumikilos upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan at katatayuan na sa ating pananampalataya. At ang Banal na Espiritu din ang kumikilos upang bigyan tayo ng kahandaan at kakayahan na mabuhay na para kay Kristo, buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Sa question and answer number 2, itinatanong po sa atin, ano ang dapat mong malaman upang mabuhay at mamatay sa kagalakan ng kaaliwan na ito? Ang sagot po, 3 bagay. At itong 3 bagay po na ito po yung pangunahing pagkakahati rin ng Heidelberg Catechism. Alam natin na ang Heidelberg Catechism, the Book of Comfort, ay nahati sa 3 pangunahing paksa. Ito po yung guilt, grace, gratitude. Ito pong structure na ito ay nakuha din natin sa paksa o pagkakahati-hati ng mga aklat o liham na isinulat ni Apostol Pablo. Ano pong ibig sabihin na nahahati ang Heidelberg Catechism sa guilt, grace, gratitude? Yung guilt part, yung unang bahagi po, dito natin mapag-aaralan ano ba ang tunay na kahulugan ng pagiging makasalanan. Maunawaan natin dito na tayo ay makasalanan, at ano ang naging miserable at kahabag-habag nating kalagayan dahil sa kasalanan. So, guilt part, how great our sin and misery are. Pangalawang bahagi, ito po yung grace part. Dito po natin pag-aaralan, maunawaan ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ating naranasan dahil kay Kristo Jesus. At pangatlong bahagi, ay yung gratitude part. Ito yung mapagpasalamat nating tugon sa dakilang pagliligtas na ating naranasan. Tatandaan po natin yon as we proceed, yung guilt, grace, gratitude. Tayo ay makasalanan. Ano ang naging miserable nating kalagayan? Ano ang ginawa ng Diyos? Dahil sa kanyang biyaya, tayo ay kanyang iniligtas sa pamagitan ni Kristo. At ngayon, ano ang dapat nating maging tugon? Tayo ay dapat tumugon ng may pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa unang part, yung guilt part, doon po magsisimula ang Lord's Day number 2. Question and answer 3 to 5. Ilalahad natin, bibigyang linaw sa atin, na tayo ay mga makasalanan. Guilty, dapat maparusahan, karapat-dapat ng paghatol ng ating Panginoon. Tingnan po natin, ikatlong tanong ng Heidelberg Catechism under po ng Second Lord's Day. Paano mo nalalaman ang iyong miserable at kahabag-habag na kalagayan? Sagot, ito ay pinapahayag sa akin ng kautusan ng Diyos. Napakasimple mga kapatid. Isa ito sa magandang estilo, no, o pamamaraan ng Heidelberg Catechism. Malinaw, straightforward na tinatanong at sinasagot sa atin yung mga katotohanan na mula sa ating Panginoon, mula sa kanyang mga salita. No? Paano natin napagtanto? Paano ba natin nalaman o naunawaan na tayo'y mga makasalanan? Ang sagot ay ipinapahayag ito sa atin o sa akin ng kautusan ng Diyos. Kung mababasa po natin ang Roma 3:20, ito yung malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos.
Sapagkat walang sino man, ayon po sa Roma 3:20, walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na siya ay makasalanan. Through the law comes knowledge of sin. Ipinapakita ng kautusan sa tao na siya ay makasalanan. Sa pag-aaral po natin ng banal na kasulatan, ipinapahayag po sa atin, makikita natin yung 30 gamit ng kautusan. Tinatawag po ito na 3 uses of the law or 3 purposes of the moral law. 3 gamit, 3 layunin na itinakda ng Diyos nung ibinigay niya sa atin ang kautusan. Specifically, yung kautusan po na ito po yung moral law na nasummarize sa atin sa 10 Commandments and even mas sinamarize pa sa atin ng ating Panginoong Kristo. Mamaya sa Matthew chapter 22, babasahin natin. Ano po yung 3 gamit, 3 layunin ng kautusan? Una, ito ay nagsisilbing salamin na naghahayag, nagpapakita sa atin ng ating pagiging makasalanan. Ito po yung pedagogical use na tinatawag o ang kautusan ng Diyos, specifically yung moral law, yung 10 utos ng Diyos, ay nagsisilbing salamin kung saan makikita natin ang ating pagiging makasalanan. Makikita natin ang kabanalan, perpektong pamantayan ng Diyos. Ikalawang gamit, layunin ng kautusan ay ito po ay pampigil sa kasamaan at pampanatili sa kaayusan ng lipunan. Ito po yung civil use of the law na tinatawag natin. Una, pedagogical use, salamin na nagpapakita, naglalantad sa atin ang ating karumihan, pagiging makasalanan. Pangalawa, yung civil use of the law. Ito po ay to restrain, pampigil sa kasamaan, pampanatili sa kaayusan, lalo na sa ating lipunan. At ikatlong gamit ng kautusan, ikatlong layunin, yung tinatawag po nating normative use of the law. Ito ay nagsisilbing pamantayan o gabay sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya na makapamuhay na nakalulugod sa Diyos. So tandaan po natin yung 3 uses of the law, pedagogical use of the law, sa mirror, salamin na naghahayag sa atin ng kabanalan ng Diyos, yung ating pagiging makasalanan, pangangailangan sa tagapagligtas. Pangalawa, civil use to restrain evil, pampigil sa kasamaan, pampanatili ng kaayusan, lalo na sa lipunan. Pangatlo, the normative use of the law, ito ay nagsisilbing gabay or guide upang ang isang Kristiyano, isang mananampalataya na naligtas na dahil sa gospel, ay makapamuhay nakalulugod sa Diyos. Ang tinutukoy po ng question and answer number 3 ng Heidelberg Catechism ay yung unang gamit o layunin ng kautusan. The first use of the law. Na ang kautusan ay nagsisilbing salamin. Yun yung mismong sinabi sa atin sa Roma 3:20. Through the law, sa pamamagitan ng kautusan, comes knowledge of sin. Sa pamamagitan ng kautusan na ipapahayag sa tao, tinuturuan nito ang tao na siya ay makasalanan. Ipinapahayag sa atin, inilalantad sa atin, inihahayag sa atin na tayo ay mga makasalanan. Naglalantad, naghahayag, nagpapakita sa atin, una, ng perpektong pamantayan ng Diyos. Ang kautusan ay naghahayag sa atin, again, ng perpekto, banal, matuwid, ganap na pamantayan ng Diyos. Ang kanya pong demand, ang kanya pong requirement, ang kanyang standard ay perpekto at ganap sapagkat ang kanyang kalikasan bilang Diyos ay perpekto at ganap. Anong sinasabi sa atin ng question and answer 4 ng Heidelberg Catechism under Second Lord's Day? Ano ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos? So una, paano mo nalaman na ikaw ay makasalanan? Sagot, dahil sa kautusan ng Diyos. Dahil nga sa pamagitan ng kautusan na ipapahayag sa atin ang ating pagiging makasalanan. Second, ang sumunod doon sa tanong na iyon, sa fourth question, bakit? Ano ba ang hinihingi ng kautusan ng Diyos? Sagot, itinuturo ito sa atin ni Kristo sa binuod na paraan or ibinuod ito sa atin, sinamarize ito sa atin ng ating Panginoon Kristo mula sa Mateo chapter 22, 37 to 40. Babasahin ko po. Ito yung summary
ng 10 Commandments mula sa Exodus 20, sinamarize ng ating Panginoon Kristo, kanyang ibinuod. Ano ang nakasaad dito? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Notice, tingnan natin yung buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. Ito yung summary ng first to fourth commandment. At katulad dito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at nakabatay sa dalawang utos na ito ang buong kautusan at mga propeta. Simple lamang po, ibinuod ng ating Panginoong Kristo ang 10 utos o ang kautusan ng Diyos. Dapat nating ibigin ang Diyos sa pamagitan ng ating buong katauhan. Buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At ganun din, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang kautusan ay nagsisilbing salamin, inilalantad, ipinapahayag sa atin, perpekto ang pamantayan ng Diyos. Tayo ay inuutusan na ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Yung kabuuan ng ating katauhan ay dapat na magtumugon sa Kanya sa pamagitan ng perpektong pag-ibig at pagsunod. So, hindi lamang nilalahad ng kautusan, mga kapatid, yung perpektong pamantayan ng Diyos, kundi tinutulak tayo nito na mapagtanto sa ating mga sarili. Yung ating kawalang kakayanan na masunod ito. Dahil gano'n na lamang kaperpekto at ganap ang pamantayan ng Diyos. Again, ito ay muling nagiging salamin na nakikita natin kung ganyan kaperpekto, kaganap, kalubos ang nire-require ng Diyos sa atin na kanyang mga nilikha. Pagtatanto natin na tayo ay walang kakayanan na sundin ito. It reveals God's perfect standard, holiness and righteousness. And it also reveals to us our inability, kawalang kakayanan na ito ay tuparin o sundin ng ganap. Kaya ang question and answer number 5, magagawa mo bang isakatuparan ng ganap ang lahat ng ito? Kaya ba nating isakatuparan ang kautusan? Personally, perfectly and perpetually, dahil yun yung demand ng kautusan. Yun yung hinihiling, inaasahan sa atin ng kautusan. Personal, perpekto, at nagpapatuloy na pagsunod. Ang sagot po, malinaw. Answer number 5, hindi. Magagawa mo bang isakatuparan ng ganap ang lahat ng ito? Hindi. Sapagkat nakahilig ang ating kalikasan na mamuhi sa Diyos at sa ating kapwa. We are prone, because of our sinful nature, to hate God and to our neighbor. To hate God and to hate our neighbor. Ang kautusan ay naghahayag sa atin ng ating pagkakasala, ng ating pagkukulang at pagsuway. At binigyang diin pa to ng ating Panginoon Kristo na ang pagsuway sa kautusan ay hindi lamang sa pamagitan ng gawa. Kapag sinuway natin ito sa pamagitan ng ating isip, tayo ay sumusuway mismo sa kautusan. Hindi lang kailangang makommit mo yung isang kasalanan in action, but also in the mind. No? Binanggit sa atin ng ating Panginoong Kristo, nilad niya sa kanyang mga salita. Sinabi sa kautusan, huwag kang papatay, ngunit kung tayo ay magtatanim ng galit, mapupuot sa ating kapwa para natin siyang pinapatay. Ganon din sa pangangalo niya. Kung tayo ay titingin ng may pagnanasa sa tao na hindi natin asawa, ito ay considered na kasalanan sa Diyos. Napakabigat ng pamantayan ng ating Diyos. Hindi natin ito kayang tuparin. Tunay nga na ang kautusan ng Diyos ay naghahayag sa atin ng napakadakilang pamantayan ng Panginoon na hindi natin kayang abutin. Hindi lang dahil perpekto ng pamantayan ng Diyos, kundi dahil sa naging kalikasan natin bilang mga makasalanan na hindi na natin kayang tuparin. Dapat nating malaman ang ating kasalanan at miserable nating kalagayan, mga kapatid, yung kahabag-habag nating kalagayan, at ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan.
Kaya dapat maunawaan din natin yung mahalagang pagkakaiba ng kautusan sa mabuting balita. Yung distinction between the law and the gospel. Ano yung first use of the law? It exposes our sinfulness. It condemns us apart from the gospel. Ang kautusan ay hindi susi upang makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi ito'y salamin na naghahayag sa atin ng ating pagiging makasalanan. Ngunit, mahalaga pa rin ang kautusan sa ating mga buhay, mga kapatid. Dahil sa pamagitan ng kautusan na iwawaki sa atin ang pagiging mapagmataas. Pagtingin sa ating sarili na kaya natin sundin ng Diyos. Kaya wag natin ikumpara ang ating sarili sa ating kapwa. Ikumpara natin ang ating sarili sa perpektong pamantayan ng Diyos, which is the law, and it will teach us. It will reveal the true status, yung tunay na kalagayan ng ating pagiging makasalanan. At magtutulak ito sa atin na humanap ng tagapagligtas. Sumumpong ng kapatawaran, paglilinis at kaligtasan, hindi sa ating sarili o kakayanang sumunod sa kautusan, kundi sa mabuting balita kay Kristo at sa kanyang ginawa. At napakaganda ng sinabi sa atin sa John chapter 1, verse 17. Sinasabi sa atin, the law comes, basahin natin, John chapter 1, verse 17, for the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Magkaiba ang taglay na layunin ng kautusan at ng mabuting balita. Mahalaga ang kautusan, mga kapatid. Sisilbing salamin na makita natin ang ating pagiging makasalanan. Ngunit huwag tayong matapos sa pagtingin sa kautusan at makita ang ating pagiging makasalanan. Nawa, magtulak ito sa atin na tumingin kay Kristo Jesus sa mabuting balita, sa biyaya ng Diyos na naihayag sa pamagitan ni Kristo. At tayo ay manampalataya sa Kanya. Sa Kanya na siyang tumupad sa kautusan para sa atin personally, perfectly, and perpetually. At namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng ating mga kasalanan. At sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay maliligtas, mapapatawad sa ating mga kasalanan at ituturing na matuwid sa harap ng banal na Diyos. Maraming salamat, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon.